Alagang Amoso, Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Ang programang para sa mga Filipino seafarers at kanilang pamilya. Maghahatid ng impormasyon, magbibigay ng inspirasyon, at tatalakay sa kanilang mga sitwasyon, kalagayan at iba pang mga pangangailangan. Alagang Amoso. Kasama si Camille Simbulan dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ayan, magandang araw po sa lahat ng ating mga tagapakinig at lalo na sa ating mga ka-Amosup. Nandito na naman po tayo sa Alagang Amosup, ang serbisyo publiko sa radyong hatid ng the Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines o Amosup at ng Radyo Pilipinas World Service. Sa ngalan ng ating program host na si Miss Camille Simbulan, ako po si Lara San Juan. Sa programang ito ay pag-uusapan natin ang iba't ibang programs and welfare services ng Amosup para sa mga miyembro at dependents ng ating unyon. At nag-feature din tayo dito ng mga natatanging marino na maaaring magbahagi ng kanilang journey at sea. Tayo rin po ay live sa Radio Pilipinas World Service Facebook page, kaya shoutout po to all the members and dependents of Amosup. All aboard sa talakayan. Palalimin pa ang inyong kaalaman. Alagang Amoso. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Yan po. November 11, 2024, ating ipinagdiwang ang isang espesyal na okasyon ng Amosup. Ito ay ang pagdiriwang ng 64th anniversary ng ating unyon. 64 years ng pagsusulong sa karapatan at kapakanan ng Pilipinong mandaragat. Ito po yung tema ng ating anibersaryo ngayong taon. At para tulungan tayong magbigay liwanag at kaalaman tungkol sa brief history at mga mahalagang programa na binuo ng Amosup sa loob ng 64 na taon, nandito po ang isang espesyal na panauhi na isang malaking bahagi ng pamunuan ng Amosup. Siya po ay ang Vice President for International Affairs ng ating unyon, Mr. Johnny Oca Jr. Sir, welcome po to Alagang Amosup. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa inyong lahat. Ayan sir, kagaya po nasabi niyo sa akin kanina, first time niyo pong ma-interview sa radyo? Yes, ma'am. Yung aking history sa showbiz sa entablado naman. Okay. Okay, sir. So, simulan na po natin, Sir Johnny, no? Maaari niyo po ba kaming kwentuhan kung paano po nagsimula ang Amosup? Siguro sa simulang-simula, medyo hindi ko kayang sabihin dahil naglalaro pa ako ng patintero at agawang base ng mga panahon na yon. Sinimulan kasi ni Captain Oca ang Amup at saka Asup ng 1960. Opo. 1970, nag-merge po siya, yung Amosup at Asup. Nakita ni Cap yung problema ng mga seaman noon. Dahil noon, yung organisasyon na meron tayo ngayon at yung tulong na meron tayo ngayon na nararamdaman natin ngayon, wala noon. No? Mahirap daw talaga ang buhay noon at magulo yung industriya at saka yung profesyon. Sumandal siya sa International Transport Workers Federation. Okay. Nag-affiliate siya doon para makakuha siya ng maayos na kaalaman at makapag-establish ng medyo magagandang terms and conditions. Nangyari yan nung mga 1970s. Opo. Nung 1970s, 1972, nag-affiliate siya sa ITF or International Transport Workers Federation. Ito ay isang federasyon ng mga transport workers sa iba-ibang transport sectors. Isa na dyan yung seafaring, dock working, road, railway, yung aviation. Aviation. So, medyo organisado sila. Yung grupong yun, very strong na yung kanilang mga kampanya pagdating sa mga pag-improve ng mga terms and conditions ng mga marino. At ito yung hinila ni Cap para mai-apply niya sa mga Pilipino mga marino. Opo. And I heard also din, sir, with Amosup is the first union-owned hospital in Asia. Okay. Nung panahon na yun, kasama sa mga problema na nakikita niya, of course, yung terms and conditions of employment on board.
Isa ang ITF sa linalaban talaga na dapat maayos yon. So yun, nahila niya dun yon. Tapos nakita naman niya dito sa Pilipinas, medyo ang naasahan lang ng isang Pilipino is yung ating PhilHealth, SSS, yung sa gobyerno. At syempre ang sistema, as good as it was then, parang kulang pa rin. So inisip niya na kung meron mang gagawing direksyon ang AMUSUP, sisiguraduhin niya yung mga basic services at mga basic needs ng mga seaman. Isang naging, I'm sure, again, nung yung mga miyembro niya lumalapit sa kanya, paano yung pamilya ko, nasa abordo ako, paano yung mag-aasikaso kung may kailangan sa hospital, yung mga bagay na gano'n, siguro, then na-inform niya na kailangan magbigay ng ganong klaseng serbisyo. Yun yung Family Medical Dental Plan na itinatag nung mga 1974 ata, no? If I'm not mistaken. Yung Family Medical Dental Plan, yan yung naging parang medical dental service. Kasi kaya Family Medical Dental. So, doon siya nagsimula. Medical service at saka dental lang muna. So, wala pa pong hospital nun, sir? Wala pa. Siyempre, una-una, maliit pa rin yung union. So, gumawa lang siya ng serbisyo na kaya niyang gawin na maibibigay niya sa mga seaman at saka sa pamilya ng seaman. Isa pa lang complaint ng mga seaman. Paano yung medical ng aking pamilya? So, ginawa niya, binigyan niya ng oportunidad na... so, una po, sir, wala pa pong benefits yung dependents? Wala. Except yung binibigay ng gobyerno. Opo. Hindi pa masyadong laganap yung sistema ngayon na si kumpanya, may mga kumpanya na nagbibigay ng HMO at saka yung sistema ng AMUSUP na meron tayong sariling sistema kung paano natin tinutulungan yung mga miyembro at kanilang pamilya. Nagsimula sila nung naabutan ko, kasi nakapasok ako mga 1980s pa. Nung panahon nun, ang naabutan ko ay merong dental service, merong libreng mga medicine, tsaka may outpatient na serbisyo, yung mga konsulta-konsulta. Yun yung una ko naabutan sa pier nung nag-uopisina pa doon ang AMUSUP sa pier. Tapos, pagkatapos ng ilang taon, pasok ko na rin, no? Tatlo kasing bagay yung inatupag ng AMUSUP noon, no? Or ni Captain Oka. Yan is yung Family Medical Dental Plan, yung Welfare and Mutual Benefit Plan, which is basically financial assistance sa mga miyembro, lalo na pag may sakunang nangyayari on board, no? Merong financial na maibibigay ang union, at saka yung training and education. So ito yung poste natin na ginagawa ng AMUSUP ever since the start, na incrementally ini-improve, tulad ng nagawa na rin ni Cap na magkaroon ng eskwelahan. Ginawa ni Dr. Oka na magkaroon ng iba-iba pang lugar na maipapaabot sa miyembro yung serbisyo. So, balik ako. Around 1978, siguro nagkaroon na siya ng enough na pondo. Opo. No? Nagpatayo siya ng 50-bed hospital. So yung mula dun sa clinic na outpatient lang, libreng medicine, in-improve niya yung level of benefit. Meron ka na ngayong tertiary hospital na pwedeng mag-inpatient na serbisyo. So again, bagay sa naaayon sa yung requirement ng mga gobyerno natin, yung classification, no? Pero nadagdagan niya yung serbisyo. Ito ay nandun sa pier, no? Nasa pier to, tabi nung opisina ng Philippine Transport and General Workers Organization. Nga pala, noong mga panahon nun, nakikibahay lang siya doon sa kanyang kapatid na presidente ng Associated Workers Union at presidente ng Philippine Transport and General Workers Organization. Nagsimula siya dun, isang maliit na kwarto sa labas ng building. Mm-hmm. Tapos noon, at siguro nakita na lumalago na yung union, ibinigay sa kanya yung first floor muna ata, no? Tapos noon, nung nakapasok ako sa union,
yung operasyon ng Amusup noon, nandun na, binigay na sa kanya yung buong 4th floor. So, medyo lumalaki na. Nung panahon na yun, ang pinakamagarang serbisyo ng Amusup is yung Siemens Hospital nga, na 50 bed. Naituloy yun hanggang, I think, 1982. Noong 1982, again, meron siyang pondo na gumawa siya ng 100-bed hospital naman. Ito naman ay nandun sa Intramuros. Kulang pa pala. Medyo palaktaw-laktaw ako. So, nag-opisina siya dun sa, sa 4th floor. Again, nung nagka-pondo yung... paano pala kinukuha yung pondo? Through the collective bargaining agreement. Siguro mamaya, kung may oras, ma-explica ko yung Okay. Naipon niya yun, nagpatayo siya ng sariling opisina ang Amusup. Yan yung Siemens Center na nasa Intramuros. 3-story yung building. It houses yung kanyang administrative office ng Union, isang convention hall na pwedeng gamitin for any conferences, seminars, or any get-together for the industry or for the union or some miski mga pamilya ginagamit, no? Tapos yung first floor, which was our hiring hall. So yung organisasyon ng first floor ng Siemens Center noon is hiring hall. Hindi siguro nakakaano sa'yo. Ang operasyon ng Union, ibang-iba noon sa operasyon natin nga. Ngayon kasi, noon panahon noon, yung close shop na sistema, lahat ng sumasakay sa barko, ang Union ang nagde-deploy through the manning agent. Ngayon medyo nag-iba na dahil sa masyado nang malawak yung base ng mga seaman na lumalabas, hindi na kinaya ng Union, nasa mga manning agents na yun. No? At nag-iba na rin yung patakaran ng gobyerno. No? So, ano naman, sir, ngayon kung mapapalawak niyo po yung about sa CBAs or Collective Bargaining Agreements sa pagpapabuti ng kondisyon ng mga trabaho ng mga Pilipino seafarers sa iba't ibang bahagi ng mundo po. Kasi dun sa history na pinag-uusapan natin, nandun pa lang ako na sa 1980s. No? Nagprepara ako ng kodigo. Sige sir, sige po, pagpatuloy mo natin yan. Nagprepara ako ng kodigo hanggang... sige po. Okay. Nung panahon din yun, nakita niya na yung problema natin kasi we have 7,000 islands. Diba? Dahil doon yung mga gustong maging marino noon, iba-ibang lugar nang gagaling, wala silang matutuloyan sa Metropolitan Manila, no? So nagtayo siya ng parang dormitoryo doon din sa compound ng PTGWO. Doon din. So parang kumbaga yung kanyang maliit na clinic noon, yung sa taas nung ginawa niyang dormitoryo. Tapos nung kaya na niya mag-improve, nagtayo siya ng several beds sa may Katipunan, sa may Quezon City. Na ngayon naman, yung sailor's home na sa Manila. Sa Intramuros, no? So, ang unang pong sailor's home, nandun din po pala, sir, sa port area. Sa port area, yung second floor ng clinic noon. Nung lumipat na yung clinic sa Roberto S. Oca Workers Clinic, linipat na niya ngayon yung serbisyo ng sailor's home sa may Katipunan. Mas madaming beds, medyo mas may kalayuan sa mga airport, pero mas nadamihan niya yung mga kama. At nagawa niya na magkaroon ng separate na lugar para sa mga ratings at saka separate na lugar sa mga opisyal. Opo. Yung slap chest po ba, sir, ang slap chest nagsimula na nung yung meron na tayong Seaman Center sa May Intramuros. Opo. Nagsimula yung slap chest nga, again, nakita niya parang klaro naman na ang mga seaman meron silang allotment na required ng government kasi ang requisitos ng gobyerno, 80% ng basic wage kailangan ipadala sa Pilipinas. So nakita niya na may paraan na pwedeng mangutang yung seaman na mga basic commodities. Yun yung slap chest nung nagsimula siya. Bigas, asukal, mga puro ganun lang siya. Ginawa yan dun sa basement ng Seaman Center. Okay po. Dun sa may Intramuros. So, yun lang. Very simple. Walang opisina yan. Lalapit dun sa empleyado natin sa 3rd floor. Tapos, kukuha lang ng bigas. Tapos, ang sistema niya is, parang inako ng Amusup yung cost of money. Ina-advance ng Amusup yung
pambili ng mga ganon, ibinibigay sa kanila at cost. Tapos, sinisingil natin through the money agents, through check-off na pinayagan ng mga seaman. So, yun yung naging simula ng slap chest, no? Ngayon, medyo decente na yung itsura niya, medyo malaki-laki na. Convenient. No? Grocery na po siya. Oo. Marami na rin pong variety na pwede. Na pwedeng makuha. Pwede po sila mag-installment ng mga appliance and gadgets din po. Around 1980, tulad na sinabi ko kanina, medyo yung sa katipunan ng Sailor's Home, na-expand niya. Nagkaroon tayo ngayon ng roughly almost 200 bed space para sa mga seaman. Again, organized na merong floor na para sa opisyal, tapos may mga floors para sa ratings, no? So, ganun yung naging sistema niya sa always parang ini-improve niya yung serbisyo. Dumating naman yung panahon na I think 1984 or 86 na kinayanan na niya na i-improve yung Roberto Oca Workers Clinic na nasa pier, yung 50 bed. Dahil nasa Intramuros na kami, nakakuha siya ng real estate doon, dinevelop naman niya to a 100 bed tertiary hospital. So yan yung naging parang simula ng medyo maayos na lugar na medyo ang disenyo na kung paano sa serbisyoan na pag-isipan ng Union. So again, improvement ng serbisyo. Nagkaroon din siya ng pondo para kumuha ng yung nababagay na mga instrumento for checking, for diagnostics and all that, at nai-offer niya dun sa unang Seamen's Hospital na yon. And that time po, sir, sakop na rin po independence and families. Yes, since yung Family Medical Dental Plan, ang patungo nga nun, or ang direction talaga niya, ay yung mga dependents. Kasi, ang complaint sa kanya ng mga tao, parang nakita niya kung walang ganung mga programa, medyo sa abordo yung tulala o masyadong nag-iisip yung mga miyembro kung wala silang pwedeng lapitan pagdating sa yung medical na serbisyo. Yun ang naging parang push niya na tutukan itong mga programa to at i-improve, no? So hanggang ngayon ganun din naman ang pinapatuloy ni Dr. Oca at yung kanyang expansion ng serbisyo para meron tayong pamamaraan na maipalapit sa mga miyembro yung serbisyo, no? Opo. Isang yung mga 80s roughly siguro ang membership ng AMUSUP 15,000. Mga nung panahon. 15,000. Ngayon medyo maayos na tayo at malapit na tayo sa 100,000 or palampas-lampas na doon, no? Nung unang panahon pala, ito yung naging, for me personally, ito yung naging ko, no? Nung nagsimula kasi ako dyan, clerk and admin. Hindi, kung saan ako binabato. Parang, I guess, in hindsight, parang pinapa-experience sa'yo yung ibibang departamento ng Union para meron kang appreciation. Sa barko, parang may mga kumpanyang ganyan din. Gusto nila dumaan sa rating bago maging opisyal. Yung mga, so siguro, pinaano niya. Pero, hindi ka rin masyadong kilala. Basta nandun ka, dapat magtrabaho ka, no? Pero nung panahon na yon, kumuha ng parang, lumabas yung mga personal PC ng IBM. Kumuha siya. Walang gumagalaw sa opisina. Pinakilaman ko. Nung pinakilaman ko, nakita ko pwede mong i-improve yung mga proseso. Yun ang ginawa ko. Medyo napansin si Johnny Boy. Napansin ng amo. And again, then binigyan further responsibilities. So, medyo yun yung nagkwento ko dun sa So, okay. 1986. So, meron ka ng hospital, no? Opo. Meron ka na ring Sailor's Home. Pag kaya, ini-improve niya o dinadamihan niya yung capacity. Ang training education lang pala namin noon, nung panahon noon, ay isa training center. Dahil dun sa STC, yung IMO requirement, yung STCW, ang mga manning agents, ang Union, pumasok sa serbisyo na i-improve or bigyan ng sapat na kaalaman ang isang gustong magmarino na
mag-qualify sila or meron silang mga requisitos para mag-service na isang deck trainee, engine trainee, messman trainee on board. So, pinasukan din na AMOSUP yun. Meron kaming mga bata na gusto magmarino, nagtitrain sila, tapos na ipapasakay namin. So, medyo aktibo ko. Ngayon, ang aktibo na lang masyado dyan yung mga manning agencies, no? Pero nung unang panahon, aktibo din kami dyan. Yun yung naging simula. So, training, mostly training, seminars, yung STCW, mga certification na kailangan gawin. Nagpa-accredit kami sa body dito na kailangan magpa-accredit at nag-o-offer din kami mga service. Upgrading courses, ginagawa na ng AMOSUP noon. Ngayon, takbo tayo or jump tayo sa ngayon, medyo sobra siya nag-level up. Noong 1989, sorry, 86 muna ako. Pasensya na, maliit yung sulat dun sa aking kodigo. Dun sa 1986, diyan siya una nakapagtayo o nakipagkasundo sa mga employers na kung pwede magtayo ng retirement or provident fund sa loob ng aming mga CBA. Bakit niya hiningi yun? Again, malamang complain din ng mga seaman. Nung mga panahon nun, hanggang ngayon pa rin, no, pagsasakay ka birang marino, ang kontrata mo contractual. Kung contractual ang kontrata mo, walang obligasyon si kumpanya na bayaran ka ng retirement pay katulad nating mga empleyado dito sa lupa sa Pilipinas na basic requirement sa atin, di ba? Pag sumasampang isang marino, contractual parati ang employment niya. Ilan lang siguro yung mga principals na nakakapag parang regular employment na meron ganun na sistema. So, minarapat niya na hingiin sa mga employer na magkaroon ng retirement program na ngayon tinatawag natin retirement or provident fund. 1986 niya tinayo yun. Tapos, basically, nangyayari is merong amount na i-contribute si employer, papasok dun sa provident fund sa account ng individual seafarer, at then, pwede niyang kunin up when he reaches the age of 50 and or if he's been part of the program of the Provident Fund for 10 years. Yung naging sistema ng Provident Fund, yung kino-contribute ng employer, dapat walang gagalaw doon. Dapat hindi mawawala yon. Kung kukunin niya yung pera, dapat sigurado nandun yon. Ang question na lang is, paano palalaguhin ng Provident Fund, yung Board of Trustees niya, yung earnings nyon. So, kung makakuha sila ng magandang, let's say, i-invest nila, kung kukunin mo yung pera mo sa retirement age or after 10 years, you get 100% of what you can earn. What is declared na earnings mo. Kung kukunin mo naman na mas maaga, kasi nagkaroon din sila ng mga kaso na gusto ng seaman, 5 years kunin nila or percentage, depende kung ganong katagal ka dun sa fund. Pero yung kinontribute ng kumpanya, walang gagalaw dun. Ang variable lang is yung sa earnings na matatanggap mo. Kung hindi mo tinupad yung 10 taon o yung age 50, porsyento lang ng earning, depende gano'ng katagal ka sa fund. So basically, yun yung basic setup niya, yung Provident Fund. Malaki na po siya ngayon, no? Kwento nila ako, wala sa akin yung detalye alam ko malaki na ang kanilang na-disburse sa mga miyembro kasi kung nagsimula siya ng 86, di ibig sabihin 96 meron na nag-retire. Sa 2006 meron na rin mga nag-retire. Sa 2016 meron na rin nag-retire, di ba? Siyempre, iniinganyo namin yung mga miyembro, patagalin nyo. Yes, sir. Kasi yung pera na kinontribute ng miyembro, ng kumpanya, walang gagalaw doon eh. Ang lang is yung earnings. Ngayon, ang intindi ko, pinasok na nila yung sistema na compounded monthly, mga ganon. So, further ini-improve nila. So, kwento ko pala, yung kapatid ko, sumakay bilang electrician on board. Bumaba yata siya mga 90s. Since then, nakasakay siyang barko na may Provident Fund. Hindi niya kinuha yung pera. Siguro ayaw bigay sa asawa. Diba? So, hindi niya kinuha yung pera. So, ngayon, meron siyang pera
napalaki ng palaki na of course gainfully employed din siya ngayon, so hindi niya kailangan at depende sa circumstances ng isang individual So palaki ng palaki yung pera, meron siyang aasahan na miski pag-retire niya medyo maayos yung provident fund. Ngayon sir, CBA na po ba yung Ikayo? Hindi, sige, tapusin ko na. Tapusin ko na. Okay. Opo. May oras pa ba tayo? 5 minuto, sir. Na lang? Opo. Okay. Pagkatapos nun, let's say 90s, pagdating ng 2000, nagsimula yung expansion naman ng serbisyo ng Family Medical Dental Plan. Nagkaroon ka ngayon ng hospital, dental, medical service sa Visayas. Then, nagkapondo, nagkaroon ka ng, kasi dumadami yung barko natin na nakaka-CBA, di ba? Tayo siya sa Iloilo. Panahon pa ni Capto, no? Tapos, nagtayo siya sa Davao, no? Nung panahon naman ni Dr. Oka na, natin yun, in-expand pa rin yun. Nagtayo siya ngayon sa Bacolod at ang programa niya ngayon is dito sa may Cagayan de Oro na pinapagawa naman natin ngayon. Isang naging addition sa mga nung nagsimula kasi siya, ang serbisyo lang hospital. Dapat kasi syempre pangangalagaan mo rin yung social welfare benefit. So, siya ng mga sports facilities, mga gym, basketball court, mga recreation like swimming pools, parang area na pwedeng gamitin ng mga miyembro for social events, no? Parang ginawa niyang holistic yung mga facilities doon sa mga iba-ibang lugar na yon. So yun yung medyo nagbago nung panahon na idagdag niya. Meron din pala tayong clinic sa may Dagupan, sa Dagupan. Opo. Ating satellite clinic po sa Dagupan. Oo. Opo, meron po tayo doon si Dr. Lalas at kanyang mga nurse po doon. Shout out po, Dr. Rochelle. Hello. Ang isa pang naging achievement is one of the CBAs that we've signed nung mga 89 is yung ating AJSU AMOSUP IMAJ agreement or AJSU AMOSUP na at a certain point naging AJSU AMOSUP IMAJ. Ito yung mga Japanese employer. Doon sa CBA na yon, nagpa-participate din yung Japanese Union. Yung Japanese Union naman, nagkusa rin sila na magtayo ng mga programa dito. Yan naman yung Mariners Home. Medyo kapareho nung serbisyo natin na Sailors Home. Yung ating Sailors Home na serbisyo ngayon na meron na tayong almost 1,000 bed no? Capacity po sa Manila. Si Mariners Home naman, ang kanyang physical setup, umaabot na ng kaya niya na 1,500 beds. Kung yung sistema natin sa Sailors Home, libre pala yung paggamit dun sa sistema na ang AMOSUP, no? 1,000 beds. Hindi sabay-sabay nangyari yan, unti-unti padami ng padami. Very basic tayo, libre ang gamit. Yung sistema naman ng Mariners Home, mayroon lang kaunting kailangan bayaran, which is about roughly 200 pesos per day, no? So ganun ang difference, pero medyo mas angat naman yung level ng kanilang serbisyo dun sa serbisyo natin, dahil yung atin very basic, parang hostel yung serbisyo natin, yung sa kanila medyo maganda-ganda ng serbisyo, no? Opo. Sir, may dala po kayo. Meron pa. Konting minuto na lang mo nalalabi sa atin. So dito na lang tayo. Kulang po ata ang 30 minutes para sa ating talakayan. So meron pa ba tayo? Pagdating sa training and education naman, Opo, no? Isang naging problema natin in the past, of course, we were already involved, di ba, on upgrading courses, etc. Isang nakitang pagkukulang sa ating maritime environment is magkaroon ng proper training yung mga bata. Noong 98-99, lumabas din yung BIMCO report na nagsasabi sa buong industriya na nagsisilbi sa buong mundo, sa merchant marine, kulang ang magiging opisyal na magmamando nitong mga barko para masustentuhan yung kalakal sa buong mundo. Nakita niya yung aside from that,
nakita niya yung requirement natin dito sa Pilipinas na mag-provide ng medyo maayos at sagad-sagad na edukasyon para si kadete or si walang experience ang bata, pag sumakay, kampante siya. Alam niya yung pinapasukan niya. Noong 1998, itinayo niya yung Maritime Academy of Asia and the Pacific. Yang programang yan, ang buong pondo nanggaling sa Union, sa savings ng Union o sa kanyang naitayo niya yan, nagsimula, humingi rin siya ng tulong sa mga, of course, sa gobyerno, sa mga ibang ship owner para tulungan siya doon sa programa. Ang pinakamalaking tulong na hiningi niya sa industriya o sa mga ship owners, pwede ba sila mag-sponsor ng kadete? Ang obligasyon namin ng Union sa kanila is manigurado na maayos, nasasang-ayon yung kanilang pag-aaral. So yun yung nangyari doon. Siyempre, nagtuloy-tuloy na siya, nakapag-graduate na ang MAAP. Yung mga Hapon na naman, nag-decide na magtayo ng kanilang mga eskwelahan din dito para dumami naman yung base ng mga seaman na or mga kadete na properly trained at mag-fill up ng requirement ng industriya. Pumasok din yung mga ibang principals, ang mga Dutch principals, meron din in-establish. Mga Norwegian pala, nung 86, 87, 89, nagsimula na rin sila, no? Yung sa ngayon, tinatawag nila sa programa. Ang sistema naman na ginawa nila is nagsusponsor sila ng eskwelahan, nagsusponsor sila ng mga grupo para mabigyan ng mga proper training and education sa pagmamarino. Ayan, Sir Johnny. Kulang po ako po sa... Talagang maganda po, marami po kami natutunan sa inyo. So, para po sa ating pagtatapos, walang maiiwan kasama nyo kahit saan dahil pamilya tayo dito. Alagang Amo-Soup sa Radyo Pilipinas World Service. Alam mo ulit, maraming salamat Sir Johnny. Marami tayong natutunan at salamat din. Mukhang maiimbitahan po namin kayo sa ating part 2. Paki-note kung kailan tayo tumigil. Okay po, so magpa-plug lang po kami ng Amo-Soup Contact Center. Ayan po. So, kung dati po ay meron po tayong landline na 632-852-7841 hanggang 98 na operating hours po, maaari po kayong tumawag mula 8 a.m. hanggang 5 p.m. Maaari na po kayong tumawag using your mobile phones po, Globe 0945-795-5345 at para naman po sa Smart ay 0920-437-1496 at amin rin po kayong inaanyayahan na mag-like and follow sa ating Amo-Soup Official Facebook page at Amo-Soup Official Facebook group para po sa mga updates para po sa ating Union. Maaari rin po kayong mag-follow sa ating Amo-Soup Official YouTube channel at para naman po sa ating website www.amosoup.org. Muli maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Salamat sa mga kasama natin sa Radyo Pilipinas. Susay Ason, yes po, Erwin Peñano, Milo Dionela, J. Arevalo at Jerome Toledo. Ating ka-Amo-Soup na si Shane Lontok at syempre sa ating special guest na si Sir Johnny Oka. Talagang marami po tayong natutunan sa inyo na malaking tulong sa ating mga seafarers at kanilang mga pamilya. At personally rin po sa akin, marami po ako natutunan ngayong araw na ito. At talaga pong tingin ko magkakaroon po tayo ng part 2 kasi pong interview with Sir Johnny Oka. Hanggang sa muli po, sa ngalan ni Miss Camille Simbulan, ako po si Lara Sanuan at ito po ang Alagang Amo-Soup. All aboard sa talakayan. Palalimin pa ang inyong kaalaman. Alagang Amo-Soup dito sa Radyo Pilipinas World Service.